Bago po natin simulan ang Chapter 3, maaari po bang pakipindot ang like and subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba? Maraming salamat po. Nagsisimula ang ating kwento sa paglalakbay ng mga Zero Corps at ang ating pangunahing bida na si Aerith, ang Zero Corps Commander. Habang nakasakay si Aerith sa karawahe, napabuntong hininga siya at naisip na sa wakas dumating din ang araw na ito. Mula noong sinusubukan kong tumakbo sa araw na yun, ngayon ay mas lalo pa itong napapalapit. Nang naalala niya ang Demon King bago sila umalis. Aerith, nag-iimpake ka na nga, gusto mo nang pumunta? Wika ng Demon King. Hindi. Ito ay oo, gusto ko nang pumunta. Wika ni Aerith na nauutal-utal pa. Siyempre hindi magiging madali ang mga bagay kahit na pumunta ako sa imperyo. Wika pa ni Aerith. Ang baliw na Emperor ang siyang nagpadala sa akin sa Demon King. At ang kapatid na napupuot sa akin hanggang sa mamatay. Ngunit sa palagay ko ay mas mabuti yan kaysa harapin ang isang hindi napapanahong kamatayan sa gitna ng halimaw. Wika ni Aerith habang pinapakita ang mga larawan ng Emperor at ang kapatid nito. Hindi dapat iniisip ko ito nang may positibo, wika pa niya. Nang dumungaw siya sa bintana at nakita niya si Ed na nakasakay sa isang kabayo. Habang may kausap ito na isa sa kanilang kasamahan. Naririnig ko na ang Zero Corps at pati na si Ed ay may kakayahan. Kaya sa palagay ko makakalayo na lang ako pagkatapos ko mag-arte-ate, sila na ang bahala sa lahat. Nagsalita ang isa nilang kasamahan na sila ay makakarating na sa nayon maya-maya lang. Manatili ka sa iyong ranggo at huwag mo ibaba ang iyong depensa, wika naman ni Ed. Oo na. Magkakaroon pa ba ako ng dahilan para humakbang kahit na sinabi ng Demon King na hindi ko na kailangan pang gawin? Wika ni Aerith habang may kinakapa sa kanyang bag. At ngayon tapos na ako mag-alala, eto na ang oras para magpakasaya, wika niya habang may kinukuha sa kanyang bag. Ito pa ay ang Special MP Light ng Demonic Realm, isang napaka-rare na MP na ginawa lamang para sa Demon King. Hindi niya ito nainom dahil sa meeting ng mga Corps Commander, kaya ito ay kanyang kinuha. Sabi nila wala sa mundong ito ang aura ng espiritong namatay sa pag-inom nito. Kaya dapat subukan ko man lang ito bago ako mamatay ng tama ba? Ay ayun na nga, binuksan niya ito at nag-shot. Puno patuloy ang lagok at napasabi na ito ay napakasarap na para bang isang shembot. Nararamdaman ko na para akong muling nabuhay, wika pa niya. Sa kabilang banda nagtataka si Ed kung bakit napakatahimik ni Aerith sa loob. Hanggang ngayon ba masama peren ang pakiramdam ni Sir Aerith, wika ni Ed sa kanyang sarili. Malamang dahil sa pangyayaring yun bago tayo umalis. Wika pa ni Ed. Nang bigla may nagsabi na Sir Aerith, teka lang, wika ng isa nilang kasamahan. At si Aerith ay bumaba na pala sa kanyang sinasakyan. Alam ko na gusto mo sumakay sa isang kabayo, ngunit pakaisipin mo ang iyong kalusugan, wika pa ng kanilang kasama. Ano ba ang kanyang pinagsasabi? Siyempre naman kaya ako sumakay sa isang karawahe. Sino nagsabi na gusto ko sumakay sa nakakatakot na beast na yun, wika ni Aerith sa kanyang isip. Okay, sige, gusto talaga sumakay sa kabayo ni Sir Aerith. Masasabi ko yon dahil pinagsilbihan ko siya ng matagal na panahon, wika ni Ed na may lungkot sa kanyang mga mata. Dahil pinipigilan niya ang marami sa kanyang mga pagnanasa sa regular na batayan, gusto kong sabihin sa kanya na dapat mong gawin ang gusto mo. Pero ang utos ng Demon King ay para sa kapakanan naman ni Sir Aerith. Lieutenant, malapit na tayo sa nayon, wika ng kanilang kasama kay Ed. Grabe ito, sa palagay ko ang demonic monster ay winalis ito at saka sila umalis. Sigurado ako na hindi pa sila nakakalayo, habulin ninyo sila, wika ni Ed sa kanilang grupo. Nang biglang nagsilitawan na ang mga demonic monster. Hinihintay nila tayo sa entrada, lahat kayo maghanda sa pakikipaglaban. Lumaban para kay Sir Aerith na naka-deep end sa atin. At umatake na nga ang mga demonic monster at ang Zero Corps sa paglaban. Pinapakita ang dalawang Zero Corps na nahihirapan sa pakikipaglaban sa mga demonic monster. Patuloy ang paglusob ng demonic monster, na mahahalin tulad sa isang goblin. Pinapakita ang kapaligiran na nababalot na ng mga apoy. At si Ed ay nakikipaglaban at siya ay napa-atras na kakais. Hindi ba sila nauubos, wika ni Ed sa kanyang sarili. Sir, binabalaan siya ng kanyang mga kasama dahil ang demonic monster na tila isang werewolf ay pasugad na sa kanya. Kainis na ibaba ko ang aking depensa, wika ni Ed. Nang bigla bumalik tayo sa demonic realm. Kamahalan, magiging maayos lang ba ang Zero Corps, wika ng isang boses. Sa pagsupil sa mga demonic monster, wika ng Demon King.
Dahil ang bilang ng mga demonic monster ay napakataas, magpadala po tayo ng mga reinforcement, wika naman ng First Corps Commander. Okay lang ang Zero Corps ay malalakas, ginagarantisado ko yan, wika ng Demon King. Bukod sa kahit na sila ay humarap sa tunay na panganib, mayroon sa kanila, wika ng Demon King na may pagkademonyo sa kanyang pagmamuka. At bigla na lang pinakita ang isang individual na nilaslas ang leeg ng isang werewolf na demonic monster. At sumirit-sirit pa ang dugo at pinapakita ang individual na ito ay ang Zero Corps Commander na si Lord Arit. Naku Arit, pati ang nagre-recap na ito ay na-prank mo, akala ko Bopals ka talaga anyway. Gulat na gulat si Ed nang makita niya ang kanyang commander na si Arit. Sir, wika pa niya. Sabay lapit kay Arit. Sir Arit, dagdag pa niya. Nang bigla siyang tinutukan ng patalim ni Arit. Habang nagpapasalamat naman si Ed. Natakot na takot. Ikaw ba ang aking makakalaban? Wika ni Arit kay Ed. Na parang isang assassin na baliw. Nasabik pumatay. Takot na takot naman si Ed kay Arit at napaisip na lang na. Ito ang ugali ni Sir Arit kapag nakainom. Hindi sir, hindi po ako, wika ni Ed na takot na takot. At naisip pa niya na nag-inom pa siya sa lagay nato. Pagkatapos siya ang aking kalaban, wika ni Arit na napakaangas ng tindig habang papalapit sa kanya ang isa pang malaking demonic monster. Inatake siya ng demonic monster na naging dahilan ng kanyang pagtalsik sa pader. Sir Arit, wika ni Ed. At biglang napader ng dugo si Arit habang nakasandal sa pader. Siya ay, wika ni Arit na di na natapos ang sasabihin, tumayo ito at nagpakawala ng maraming slash sa kalaban. Lamunin ng kabaliwan. At patuloy niya ito pinagsasaksak. At hindi niya ito tinigilan kahit wala ng ulo ang kanyang kalaban. Na makikita sa kanyang muka ang pagkabaliw na sabik sa pagpatay. Takot na takot ang kanya mga alagad na Zero Corps habang pinapanood siya na tila'y namamassacre sa mga demonic monster. Eto pala, wika ng isa commander ng Zero Corps Demon Art, wika pa ng isa na may halong takot at pagkamangha. Huwag mag-iwan ng isang buong bangkay. Ngayon ako naman, wika ni Art na muka na talagang isang baliw na kung iisipin ay parang may pangalawang katauhan sa sarili. Habang hawak niya ang isang demonic monster na wala ng buhay. Kahit na sa tingin mo na ang kalaban ay patay na ay hindi titigil sa iyong pinsala. At patuloy niya itong pinagsasaksak ng may matatamis na ngiti sa kanyang mga labi. At patuloy ang pagdanak ng dugo. Magpadala ka ng takot sa iyong mga kalaban. Gamit ang aking mahinang katawan. Habang ang mga demonic monster na walang emosyon ay tila napatigil at nakaramdam ng isang malaking pagkatakot sa Zero Corps Commander na si Arit. Habang patuloy sa pagmassacre na tila'y baliw na baliw sa pagpatay habang tumatawa. Ito ang aking ginagawa para makasurvive sa mundong ito. Samantala pinapakita ang dalawang lalaki at ang isa ay nakaupo sa trono. Commander ng Zero Corps, wika ng nakaupo sa trono o wika naman ng isang lalaki na nakaluhod. Dagdag pa neto, ang mga sundalo na ipinadala para matyagan ang demonic realm ay nag-report na ang Zero Corps Commander ay nakilahok na sa pagsupil ngayong oras na ito. Siya ay napaka-brutal at napakalakas tulad ng mga sabi-sabi. Narinig ko na ang Zero Corps Commander ng Demon King ay ang di matatawaran na may talento. May naaalala ko sa kanya, wika ng lalaki sa trono. At pinapakita na ito pala ay ang Emperor of the Empire, na si Eduardo Deserte. Kung ganyan ang gusto nilang lumabas sa demonic realm ay maghanda na rin tayo. Wika ng Emperor, mukhang may perpektong kandidato din ako. Ano sa palagay mo, dagdag pa ng Emperor? At ito'y ikinagulat naman ng lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. May ibibigay ako napakadakilang oportunidad sa iyo upang makagawa ng magandang tagumpay, wika ng Emperor. Tinatanggap ko ang maharlikang kautusan, wika naman ng lalaki. Oo, bakit hindi ka maging ganyang talento? Dagdag pa ng Emperor. At dyan po nagtatapos ang ating Chapter 3. Abangan ang Chapter 4. Maraming salamat po.